Ano bang basa mo rito, Attorney Jess, doon sa pahayag ng Vice President dito sa mga seryosong aligasyon ni Ramil Madriaga? Well, una tama ka of all the lies, 'di ba? Parang sa lahat ng sinagot niya, yun pa. Kasi kahapon lumabas yung pasabog ng COA na they denied the appeal, they upheld the notice of disallowance. So I think if I were VP Sara, if I were really concerned about my reputation as an anti-corruption champion, sabi ng mga DDS, why they will vote for VP Sara in 2028, I would answer the issue of the notice of disallowance. But from Ramil Madriaga, I would answer yung distribution, yung 3 duffel bags or 4 na duffel bags to 3 locations. As an anti-corruption politician, I would also say that's not true, and this is where the confidential funds went without violating yung confidentiality in case totoong mga confidential informants yung binayaran niya. Just to give you an example, Sir Christian, dito sa barangay ko, no, you have introduced me as a barangay kagawad already before. Nagkaroon ng implementation of a search warrant dito sa amin recently. Sumama ako. And nandun sa search warrant, may confidential informants. Mga ganon yung binabayaran ng confidential funds. A confidential informant that would say na may loose firearm, may drugs, or may conspiracy of a crime in a certain place or region, yun yung binabayaran. So if I were VP Sara, I would vaguely, without violating the confidentiality, the identity of the informant, I would generally talk about where that 125 million pesos went to. Kasi nga, narinig ko yung sabi nyo kanina ni Commissioner Heidi Mendoza, kawawa naman yung SDO niya. If hindi mapapanagot ng batas si VP Sara because she's a high-ranking and powerful politician, of course, madaming legal maneuvers siyang pwedeng gawin. And she has an army of lawyers. Walang army of lawyers yung special disbursing officer niya. So baka yung SDO pa niya ang managot talaga dito in terms of the civil liability, the obligation to return the money. Si VP Sara, hindi niya kailangan panagutin yun kasi nga mapapalusutan niya yan legally if ever. So among other things, no, of all the lies, if I were in VP Sara's shoes, thank God I'm not, I think yun yung dalawa na ipaprioritize ko, notice of disallowance and the distribution allegedly by my bagman, Ramil Madriaga. Tsaka actually, no, kung talagang, di ba, if the truth is on your side, given her temperament, ang dali mong, pwede mong duruin ng public yan, di ba? Pero sasabi mong nilustay ko yung confidential fund, di ba? Yung gigil mo, ilalabas yan kung alam mo nagsisinungaling na matindi eh. Pero dito parang manipis. Don't you think? Yan ang dating sa akin, medyo manipis yung kanyang pagsagot doon sa mga seryosong aligasyon. Manipis if not wala. At ang gigil niya ay dun sa kanyang personal reputation as a lawyer, which we have to note. We always love to point out hypocrisies, di ba? Ever since 2016, VP Leni won, narrative ng mga DDS yan in terms of the quality and the credibility of the lawyer or lawyering of Attorney Leni Robredo and of other lawyers like me, other critics, Dino De Leon, na meron ba kayong kasong na ipanalo, bumagsak si Leni daw ng bar 1, second taker, yung mga ganong atake, we can see yung gigil ni VP Sara to correct yung attack sa kanya. Plus, kaya pala ganun ang narrative ng mga Duterte bloggers is because yung principal nila mismo, that's how she treats bar flunkers as a negative or as a pejorative. Kasi sa abogado ngayon, sa mga abogado ngayon, lalo na sa mga bata bawal na bawal yan. That is microaggression if not boomer mentality to say na bar flunker ka, na yung second takers are less than the first takers. We generally try to avoid that right now. When I say ako, not the old generation, but the one bridging the gap between the Gen Z and the boomer generation. Ano na yan tabu na yan to say bar flunker. But that's how VP Sara seems to approach things. So, yung gigil niya, wala dun sa serious issues. Talagang zero halos. If not, wala dun sa statement. Alam mo, Attorney Jess, ang dating sa akin ito. Sisimplihan ko lang, no? I'll try to simplify this.
Parang pan-deflect lang to eh. Kita mo, pinag-uusapan natin yung kanyang estado as a law student, no? Wala tayong pakialam eh kung magaling siya o hindi na abogado. Kung nag-top man siya o hindi, kung 5 points man yung itinaas niya doon sa minimum, wala akong pakialam doon eh. And if I may, no, saan ba nasusukan yung pagiging magaling na abogado o matinong abogado? Hindi ba doon sa mga issues sa pinaglalaban mo, doon sa mga prinsipyong tinitindigan mo? Wala akong pakialam kung it took you how many takes to actually become a lawyer. But you should be measured and judged with how you actually protected, upheld the law. Diba? At pinagtanggol yung mga nangangailangan, yung may kakulangan sa pagtatanggol sa batas. Exactly. Tsaka Supreme Court na mismo nagsabi, all lawyers are equal. Once you pass the bar, that's it. Of course, may mga boomer pa din na justices, pero pawala na sila, paunti na sila, no? Who still ask, first take ka ba, second take ka pa, ganun. Pero ngayon, hindi na yan tinatanong eh. Kasi nga, when you pass the bar, what's there to talk about? Lawyer ka na eh. All lawyers are equal. The license is equal. The practice is equal. All of us can say, we can interpret the law. We can charge professional fees. So wala nang kinalaman yan. First take, second take. Hingin ko yung pagtingin dito sa RAGE movement or coalition that was launched by the DDS. Pangunahan na kita, no? Baka hanapin mo ano yung ibig sabihin ng E sa RAGE. Hindi mo siya mahahanap. I'll save you the trouble of looking for it. Ano ba ibig sabihin yan? Reform Alliance for Good governance and accountability. Baka naman ako yung problema, no? Baka naman merong letter E somewhere na hindi ko pa lang na-determine. Okay? Sabi ni Rachel Magno, ibig sabihin daw niyan ay hechos. Okay. What do you think of the timing of this launch, which happened on the eve of the impeachment hearing, and of course, all the rage that came out during the Club Filipino affair? Well, one, ang galing talaga ng mga DDS gumawa ng acronyms from KISLAP to ISIP to RAGE. Kasi siguro magaling sila mag-English, may silent letter, silent E. Or hidden E, yung E doon. But second, I just have to recall Senator Robin Padilla's statement na politika here, politika there, politika everywhere, na namumulitika daw sobra ang administrasyon or ang gobyerno dahil sa gitna ng krisis, may impeachment. Ako naman, hindi ba pamumulitika din yung pagbuo ng RAGE Coalition, which is nothing new anyway, because all the personalities there are old personalities who have formed the same coalition, nagpa-presko na din in some other circumstance or instance last year or just a few months ago. So, teka lang, attorney. Sorry, na-offend lang ako sa sinabi mo ha. I have to tell you, wag mong babanatan yung number 1 na senador sa puso ko. Wag mo siyang i-insultuhin. Number 1 sa puso ko yan. Si Honorable Senator Robin Hood Padilla. Please. Hindi ko nga ini-insulto eh. Hindi ko siya ini-insulto. Na-recall ko lang na politika here, politika there. So, I'm actually inspired to see that statement in action na ginagawa ng mga DDS na mamulitika din. But with all seriousness, no, aside from old personalities, recycle din sila. What is new sa RAGE Coalition is the attempt to prop up Sebastian Duterte as a national figure. So before the RAGE Coalition, you had swearing in of Baste as the chairman or president of PDP Laban. So they're trying to push him into the national spotlight, and inamin naman nila. Ang inamin nila, part si Baste sa Plan A, Plan B, Plan C, na kung ma-impeach nga at ma-convict si VP Sara, si Basti daw ang ipapatakbo nilang presidente sa 2028. Galing, no? Kaya ako completely nag-agree ako dun sa sinabi ng aking idol eh. Yung number 1 na senador sa puso ko, si Honorable Robin Hood Padilla. Sabi niya, talagang dapat Duterte ang namumuno sa ating bansa. Pagkatapos si Sara Duterte sa 2028, kunwari naupo siya, sa 2034 naman, Baste Duterte. Yan ang gusto ko. Diba? Ito ay galing sa isang napakatalinong politiko na nagsusulong ng anti-political dynasty.
Medyo Make it make sense. mali yata yung requirement mo na yon dahil pag you force him to make sense, wala ka mahahanap. Ako rin Pero may tanong ako. Nonsense din yung pagiging number 1 niya sa puso ko. Pero talaga number 1 siya sa puso ko eh. Ano yung tanong mo, Attorney Kagawad? But I'm puzzled. I'm absolutely puzzled. Bakit You're hindi si baffled. Pulong? Bakit hindi si Pulong Duterte ang tinataas nila sa national spotlight? At bakit hindi si Pulong yung pang 2034 ni number 1 Senator Robin Padilla? Ayoko nang balikan yung hinirit ni Ramil Madriaga sa kanyang testimonya. May sinabi siya eh. Pero actually, failure rin itong si Ramil Madriaga, no? Hindi naman niya kailangan sabihin yun eh. Bakit siya humirit ng gano'n, no? Salbahe rin eh. Oo. Kasi Oo. I think I just have to answer that. I think ugaling Duterte talaga yung mamersonal. We can see that from the father, the daughter, etc. So yung mga ganyang ad hominem or parang insulto, makukuha talaga yan ng mga taong nasa paligid ng mga Duterte. And if Madriaga was an insider, it's unavoidable na mahawa siya sa ganong ugali. Kailan ka ba huli napunta sa Club Filipino, attorney? Ano pa, panahon pa ni Pinoy. Bakit? Matagal na. Kasi matagal na rin ako hindi napadpad dun eh. Mga ilang taon na rin. Inisip ko lang kung nung launch nung Rage, marami bang salamin doon sa hall? Kasi kung maraming salamin, baka nakita na rin ka-ipokritohan ng mga sinasabi nila. Good governance and accountability. Nanonood sa atin dito, baka raw ibig sabihin letter E. Accountability, letter E. Kasi kung mayroong salamin, habang nag-i-speech ka, teka, bumabalik lahat ng sinasabi ko sa akin. Diba? Yun lang. Hindi pa nga masyado naging popular or kumalat yung sabi ni Senator Bongo nung Rage Coalition launching. Ang sabi niya, inaantay na daw niya yung panahon na babalik sa normal lahat. Basta daw Duterte ang nakaupo. Wow! Ano ibig sabihin ng normal? Parang hindi abnormal yung nangyari nung pag-oust kay Sereno, yung pag-cancel ng amnesty ni Trillanes, yung pagkulong kay Dilima. Parang hindi abnormal yun Lalayo ka pa ba? Yung libo-libong pinagpapatay sa isang peking drug war. Yun ang normal sa kanila. Normal siguro noon kasi wala silang mga kaso. Ngayong may accountability sila na naniningil konstitusyon, sa tingin nila abnormal yon kasi dapat wala yata silang accountability.